Circle Foundation. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning. Adlaw na kita sang Huwebes, Marso 19, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Kadasig sang panahon, no? Petsa 19 na kita sa bulan sang Marso tuig 2026. No, kadamo sang natabo sa buong nga semana, Jen, no? Kag mga pila ka mga anunsyo, especially halin sa gobyerno, may kaangtanan, no, sa sining pagbantay naton sa pagsaka sa presyo sang gatong kag sa epekto sini sa transport sector. Kahapon nga adlaw, holiday, subong back to normal. Ang aton siniya nga pila ka mga opisina ti naka usually do kadamaan gid, no, pati LGUs naton. Nag-observe na sang work o kon 4-day work week ti subong Huwebes sa pagka Friday. Kung may mga transaksyon kamo ti laban-laban, skeletal na ang mabilin sa mga opisina. Kung Friday kagang iban naka-work from home ti sa mga may transaksyon, dapat i-schedule ninyo na from Monday to Thursday, no? Ang inyo sini nga mga transaksyon. May iba niya, Jen, nga last week pa nag-umpisa, no, sang implementation sang flexible working arrangement. Pero may iban nga mga opisina nga subong pa lang nga semana maumpisa, no? Kung di ko magsala, ang pila ka mga LGUs, particularly sa may Negros Occidental, daw subong pa lang nga semana maumpisa. Pero ang LGU kangay sa Iloilo City Government, ikaduha na nila ini nga semana nga nagpatuman sa flexible working arrangement o kon 4-day work week. Sa aton talalupang doon nga mga balita, subong tani nga March 19 supposed to be i-implement na, no, sa aton sini nga mga transport group ang ining ginaprubahan nga provisionary fares ng LTFRB nga saka sa plitihan. Pero kahapon may urgent announcement mismo ang aton presidente si PBBM nga ti hold anay ang increase sa aton siniya nga plitihan kay ti daw ready na kag amat-amat nang iga-distribute ang fuel subsidy sa mga affected naton nga mga kauturan, especially ang ara sa transport sector. Ti sa aton nga mga commuters, amo gyapon ng pliti, no? Sa mga naga-commute siguro recently, subong aga amot kung nakasakay ka sa jeep. Yes, wala pa kita makasakay sa jeep, pero kaina ang talalopang doon nga naagyan naton dito bala sa may area sang overpass sa may kilid sang UPV, Iloilo City Campus.
may nag-rally dito dyan. May mga pila ka mga grupo no nga nagpabutsyag sa nga ilaman nga mga hinon-anon kag mga ginapangayo no sa tunga sa nga nagapadayon nga pagsaka sa presyo sang gatong no. May mga didto ya sa may Metro Manila, may mga ginapatigayon nga transport strike no bilang pagpamatok sa sining pag-suspend sang saka pamasahe tidiriya sa syudad sang Iloilo. Walang taon naton karon Jen kung may ara man sang mga kasubong sining movement no sa bahin sang transport sector. O tibantayan nato na kay balaan man naton subong kung pilagid ang gintaas no sang ang presyo sang produktong petrolyo mga duwa na kasimana nagligad sang nagtimbuok no ang presyo sang gatong amo man na ang rason kun nga na force ang aton sinipila ka mga opisina sa pag-implement sang 4-day work week. Di subong amat-amat lang anay, kinot-kinot lang anay, pero masiling naton nga kung traffic naman ang tanawon ta, ba't siyagan tagid nga naghalog-halog aton nga mga dalanon. Hanggang mga kauturan naton doon naging disiplinado man bala EMS sa ila sini nga biyahe dapat may purpose ang biyahe mo. Sang una damo na sa nagalibot-libot din makadto da window shopping kag mag taray-taray. Subong siguro dako gid nga porsyento sa aton makuturan ang ginapili nga ti magpahimunong na lang sa ila sinitag sa kapuloy-an o kon mangita sa aktibidad nga hindi mo kinanglan bala sang malayo nga pag-travel o kon energy consumption. Sa aton siniya nga mga nagausar sang salakyan, nagapatughong sang gasolina kag krudo, amakon mo isa ka gatos ang litro, mayara gani 103. Di ipatong mo na sa imo nga daily consumption. Kay munong ka na lang Pangita ka sang alternative nga mga pamaagi nga mahagan-hagan ang imo sining aktibidad. Kag isa na dira, limitahan ang imo nga wala purpose nga lagaw. Amo na nga kanya-kanya subong tikang no ang national government kag local government para nga mabuligan no pinaagi sa fuel subsidy ang mga transport sector naton. Kaghapon Jen nagtambong nagpadulong diri sa syudad sa Iloilo si Senator Risa Hontiveros para magtambong ya sa Iloilo Provincial Employees and Community Multipurpose Cooperative 33rd General Assembly meeting no magluwas sa pakigpulong didto sa mga kooperatiba nga siling niya dako ang bulig no sa sining tion sang krisis. Isa sa mga gin-mention sang Senador Jen ang ilang ginduso nga supplemental budget nga nagabalor more than 50 billion pesos nga ibulig no nga subsidy hindi lang sa mga transport sector, mga driver kag operators sang PUVs kundi pati na sa agricultural sector. Ari bala pamatian naton Jen ang kabahin man no sang pagpahayag ni Senator Risa Hontiveros. Even in terms of reinforcing, kag in a way, force multiplying, yung effect ng mga immediate relief measures that we have passed, yung tungkol sa excise taxes, but also another relief measure that we are still trying to pass. Ito yung supplemental budget. Nagpo-propose ako ng supplemental budget of 58.2 billion pesos, primarily para bigyan ng subsidy yung ating transport drivers sa public transport sector kag sa atong mga mag-uuma kag mga mananagat agricultural subsidy plus additional repatriation kag reintegration budget for our returning OFWs. Tatlo ito sa mga sektor where cooperatives are organized. We have the transport cooperative, so nag-meet ako sa kanila just earlier this week. Suportado nila yung proposal ng supplemental budget including the transport subsidy of 12 billion pesos at least for the next 3 months where we expect na talagang sisipa yung presyo ng crudo per barrel in the world market. Agricultural co-ops also count many farmers and fisher folks na miyembro nila. We are proposing a 3.2 billion peso subsidy para sa mga magsasaka at mga fisher folk. And one detail para sa mga magsasaka, bigyan ng price support yung kanilang pagbili ng pataba
o urea, which is also increasing in price right now. Ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Risa Ontiveros sa iyong pagbisita sa syudad sang Iloilo kahapon dyan, no? Ang na-mention niya sa linya ang 52.8 billion nga subsidy, no? Nga ila hikot sa may Senado para sa fuel subsidy sa transport sector kag sa agricultural sector man naton. Diri man niya sa may bahin sang syudad sang Iloilo dyan. Kahapon, holiday, pero hindi holiday, no? Ang serbisyo publiko kay nakipagpulong ang Iloilo City Government sa miyembro sang transport sector man, pinagi sa mga nagkalain-lain nga mga asosasyon. Ini may kaangtanan sa pagpatuman sang fuel subsidy program sang Iloilo City Government sa mga PUVs naton nga drivers kag operators sang jeep kag tricycle, reminding you nga until Lunes na lang, Marso 23 ang deadline para sa pasahay sang first batch sang releasing sang sining fuel subsidy sang Iloilo City Government. Tidako ni nga balita, dako ni nga bagay sa aton sini nga mga kauturan kiti ginahulat-ulat ni Subong ang pagpanagtag sang aton nga fuel subsidy sa aton nga mga transport co-op. Ti comply kamo kay sa aton nga pagpamangkot sa transport co-op EMS daw aside sa ihatag sang LGU sa Subong ginaproseso na kay ipaagi ini sa DSWD ang distribution. Suno kay Mr. Boyet Parconti, syempre dapat gina-require gid kamo na if member kamo sang co-op, may mga inog-submit nga mga dokumento, hindi kamo magsalig kasi nga tiga drive man ko. I-check nyo, i-revisit ninyo kung ara kamo sa listahan sa mga legitimate ng mga drivers naton nga maka-avail sini. Isa man di dyan sa gina-check nila nga pwede hatagan sang subsidy, no? Ang Association of Taxi Operators, pero ang ila diri ka ginatan-aw gina-review nilang guidelines kay tikadamaan ko no sang mga drivers taga probinsya sang Iloilo, pero ang ilang prangkisa diri sa syudad sang Iloilo, so amo pa nang need nila nga i-review kung pwede bala sila maka-avail, pero most probably no sa batch 2 na sila sang releasing sang fuel subsidy program. Mari bala pamatian naton lipot lang no ang pagpahayag ni Joy Fantilaga, spokesperson sang Office of the City Mayor, ini may kaangtanan no sa pakipagpulong no sa transport sector kahapon nga adlaw. Lain nga asosasyon kag kooperatiba sang aton nga transport sector para nga atagon ang guidelines sa paghatag naton sang fuel subsidy coupons nga ginpondohan sang Iloilo City Government. Kag isa diri sa mga luyag man naton nga i-emphasize nga gin-communicate sa mga nagkalain-lain nga mga kooperatiba kag mga asosasyon nga ang ining fuel subsidy nga igahatag sa Iloilo City Government para gid lamang ini sa mga taga-syudad sang Iloilo kag hatagan lamang sang subsidy ang kada unit sang jeepney base sa listahan or validated nga master lists no sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga igapaagi sa ila sinitag sa ka mga cooperatives. Sa mga tricycle naman dapat ang kada tricycle may ara ni sila nga franchise nga gin issue sa ila or gin grant sa ila sang gunang panlunsod. And then dapat may ara man sila nga motorized tricycle operators permit nga gin-issue sang business permit and licensing office kag dapat taga Iloilo City man ang driver sang sina nga tricycle nga nagabiyahe diri sa Iloilo City. So gusto ni Mayor nga padali na ini kag ang March sa pag-submit sa ang deadline no sa pag-submit sang mga requirements nila until March 23 lang para sa batch 1 kag para nga ma-release na naton ang ila sini nga fuel subsidy coupon. So gina-expect nga masobra ini 1,000 ka mga jeepney units nga operate diri sa Iloilo City. So ginaplano nga ang pag-distribute sini sang aton sini nga mga coupons ibutang naton sa kada distrito no para nga mas malapit sa kada
mga drivers and operators naton. Sa bahin naman niya sang atop sa aton sini nga taxi operators, gina-target nga malakip ini sila sa batch 2, no? Sang aton nga fuel subsidy. Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Joy Fantelaga, spokesperson sa Office of the City Mayor. Ang importante niyang ang mga hindi malakip no sa unang batch sang releasing ang pagpasalig sa Iloilo City Government nga may ara pa sang second batch no kag posible ang mga tricycle o kun ang mga taxi drivers naton basi dira sila dyan maka-avail sang fuel subsidy. Paagi ini dyan sa fuel subsidy coupons kag silinggan ni Joy Fantilaga no nga ipaagi ini per district. Aha. Hindi nga Coupon gali ni ha. Hindi ni Coupon. pareho sang iya sang LTFRB nga Cash. design. Oo nga idio ipaagi sa DSWD ang releasing daw AX type niya. So ari iya coupon ini bot silingon kwaon mo ni sa mga gasoline station nga accredited o kon nagdaog sa bidding. partner sang sang city government amo sina. Pure gini nga nga Petroleum products. petroleum products gid ya. Ti at least masiguro nga didto gid no Matupa gid ya. matupa gid ya sa panggatong ang mabaton nga subsidy no ti 1,500 kada bulan kag ang tricycle naman ya 500 pesos kada bulan. Ti mas maayo na lang na kaysa wala. Oo. Kag So at least bala no gina-appreciate ang initiative sang local government. separate pa gid ni siya sa national Oo, government. so nga siyempre gahulat pakita mo sang mga guidelines kahit hindi man na pwedeng gulpihan ay. Pero at least sa pananaw na kundo mauna pa ang ang LGU Local. release no sa fuel subsidy and to follow ang ang iban pa no ang mga coming from national government naton nga mga ayuda nga kinahanglan gid ini bal-an naton sa aton sini nga mga driver kisang una tandaan naton sa pag-release ini sang wala pa naka-affiliate sa kooperatiba daw 6,500 na ti may portion may ang dawgin agrihan sang operator kasi driver nga tungaon no or 80% or 60% sa driver 40% sa operator no pero sa subong sa aton nga pagpamangkot sina sa mga transport co-op ang sa national government diretso gina sa driver so iya gina iya sang driver Drivers. matupa wala na iya sang Question. labot or makuha pa ng operator amo sina no kay na enhance na tun-an na rehash ang mga policy para mapasiguro nga nga fair ang pag-distribute sa aton siniya nga mga drivers. Ti kun kolorom ka halimbawa, bawti kubudlay man na nga wala ka Wala affiliation, kaya. may expect ikaw nga nabilong ikaw sa lista. Pero tanawon ta, kay kisa sa listahan ay may mga magic pa mo. Kag siguro manami man ni pamangkuton dyan ang iban pagid bala nga ti ang specific lang mong drivers and tricycle. Ti ang mga sika driver wala na ya sila sang hindi na sila no. Ang mga iban pagid nga Mas manabi pagid kun may ara man gani sila. oo, ang mga iban pagid naton nga miyembro sang transport sector. Ti sunod-sunod naman ang mga anunsyo no sang pagpasaka sa pamasahe sang private sector kung hindi ko magsala ang series liner ya dyan na nagabiyahe diri sa may Northern Iloilo. Oo. Nag-anunsyo naman sang ilang saka plite no. Nabalaan mo na gid ems no kung halimbawa makapuli ka sa inyo Joaquin. southern no. Babalaan nato na kung na-implement na ina. Implement na. Ti amo na no sa aton mga kuturan medyo ang budget masiling naton nga at least no na inform ka mo nga may amo na ang mga adjustments pero hindi gina madula basta first implementation damo gina mareklamo no check nyo kung may mga tarifa kay requirement na para may basihan ang mga gasaka sa inyong mga units. Ti ang pagbantay man naton karon dyan sa mga transport sector ti kay mahiban sa ilang ready na kuno kuntani magpasaka sang plite kag nakibut man sa anunsyo sang presidente ti bantayan ninyo karon kay kuha man kita sang reaksyon no sa mga nanway tuhay nga transport sector kag pag ma-check kita no sang update kung may mga transport strike bala nga ipatuman diri sa syudad sang Iloilo pero so far daw hindi iapektado no ang lakat sang trapiko kag padayon ang pagbiyahe sang mga PUVs kay na
while nagalabay kita sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:56 na sa aga. Thank you gid sa mga live viewers naton. Kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Padayon ka mo nga mag-like, comment, and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Malapit na kita mag 105,000 followers. Gani padayon lang sa pag-like, comment, and share. Sa kinaandan, kami ang inyo alagad Janelle Baclay, kag Emerald Sanjagudo, kita ay kitaliwat. Buwas ka adlaw, diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government Noong streaming. Setyembre Ito ay dahil 2025, sa epektibo nitong dumaan pagsasanib ang ng mga pagyugok tradisyonal sa na media masbate. tulad ng Diba? telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.